Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to. What's up mga kachimbori? Ayan, good morning. Ayan, kagigising ko lang mga kachimbori. Wala pa akong makeup. Today is Thursday. Yan ang una-una kong ginagawa pag tuwing umaga. Magluluto ako. Today, magluluto tayo ng tsahang mga kachimbori. Ayan, kasi nag-request si kulot-kulot ko. Ayan. Love you mga kachimbori. Balik ako. Bye! Ano ba yan? Good morning mga kachimbori. Magluluto po tayo ngayon. Time check is 9:45. I'm going to cook breakfast with my kulit-kulot again. So, nag-order na naman siya sa akin. Nag-request na naman siya na, can you make me fried rice again? Hindi yan siya kumakain mga kachimbori ng kanin, pero I don't know why. So, the ingredients is yung natira kong ano tawag ba doon? Crab. Hinimay-himay ko siya kasi konti lang ang nilagay ko doon kahapon. Hinimay-himay ko na yan siya kahapon din. Tapos nilagay ko lang sa freezer. Tapos 3 itlog, green onions, leaves, and garlic, and carrots. Paborito niya kasi yung carrots, mga kachimbori. And rice is life. Ayan. Alam niyo mga kachimbori, 3 different kinds of rice yan. Binigay yan sa akin ni Teresita Taylor. Mika shoutout to Teresita Taylor. Thank you so much. Binigyan mo ako ng masarap na rice. So, bali, sabi ko nga, 3 different kinds na rice yan siya. Brown rice and jasmine rice and glutinous rice. Kinombay niya yan mga kachimbori. Tapos, nilutuan niya ako ng ganyan. So, let's start now mga kachimbori. Ayan. Nanonood ako while I'm doing cooking. I watch live of Trip ni Jerry. Ayan. So, mega shoutout to you, my Trip ni Jerry. And sa lahat na nandyan, kay Tatay ko Wilfredo. Mamaya na ako mag-shoutout sa inyo mga kachimbori. Today is Thursday. Ito ang una-una kong ginagawa pag nagising ako. Tapos kakausap ko lang kay Sir GPC. Mega shoutout to you. Kuya GCP, thank you for following my reels. And kay Kuya Wordo, thank you also for following my my reels. And kay Cold Wind TV. Thank you so much, sir, for making me my outro and my intro. Ayan. Thank you so much. I really love it. I'm going to upload later and I'm going to use that one. So, thank you so much. Even the first time tayong nag-meet, you did make me a real beautiful intro and outro. So, mga kachimbori, abang-abangan lang natin yung kaganapan. And Kuya Werdo, thank you so much for adding me and follow me in my Facebook. Thank you! Magluluto ako, lulutuin ko sila. Nag-cooking sitting na ako. Gumagamit ako ng olive oil. Hindi ako gumagamit ng mantika na para a little bit healthy. Lulutuin ko sila mga kachimbori isa-isa. Ayan. Para maganda naman ang resulta ng tsahang. Ay, ang tsahang pala mga kachimbori, kasi minsan nagkakamali ako ng tsahang. Yung tsahang na sinasabi ko pala is fried rice. In Japan, tsahang yan. So, I'm going to put the egg. Yan. Nakita ko sa YouTube, hindi niya ni-scramble. Nilagay niya lang ng pusa. Tapos, he's waiting for a little bit a while. And he puts, wag niyong pansinin dyan yung nasa background ko, ha.
Magluluto ako, magta-try lang ako. Mega shoutout si Koy Kaluds, may competition ka na. I love you. Ang tuturo lang, gagawa lang ako. So maglalagay ako ng black pepper. Tapos a little bit of salt. So that's it. And make salt. Salt. Yan, konting-konti lang. Tapos, hindi ko siya muna lugayin. Tapos pag yung okay na siya daw, is you need to put together. Hindi niya nakikita eh. Ayan. Diba pag ganyan na yan siya. Igaganyan niya daw. Ayan. Igaganyan. Ang hirap mga katsimbori pag maliit ang ano mo. Ayan, nahihilo na kayo. Ayan. So, abang-abang lang kayo dyan mga katsimbori. Habang nagluluto ako, naglulugay ako dito, magsha-shoutout ako sa inyo. Yan. Sa lahat na hindi nang iwan sa akin. At saka sa nagmamahal sa akin. Ayan. Maraming salamat sa pagmamahal niyo sa akin. Alam niyo who you are. And mahal ko rin po kayong lahat. And sana one day magkita tayo kahit kunting oras man lang at panahon. Sana makita ko kayo lahat kasama ni Kulit. Ayan. It's really wanna see you all guys. Lahat ng mga pumapalakpak daw sa kanya nung nag-live pa kami. Pero one day magla-live po kami, babalik po kami. Hindi pa kami kasi okay, magaling-galing. And busy talaga kami mga kasimboli. And ano pala, may ano rin ako, may sasabihin din ako sa inyo mga kasimboli. Busy kasi ako mga kasimboli sa paghahanap ng work. Ayun. Tapos, si kulit-kulit ko is hinahanapan din ako, tinutulungan din ako maghanap. Kaya, sana matuloy yung good news na makapasok na po ako sa Monday. Sa Monday kasi is first week of October, di ba? Ang laki naman ng muscles ko dyan. Just ko. First week of September, ng October, di ba? So, bali yun. So, mga katsimburi, abangan lang kasi baka mamaya malate na yung asawa ko sa kakakwento sa inyo. May shoutout sa inyo lahat. I love you. So, mga katsimburi, nagbabalik ako. Niluto ko, nilagay ko na dyan yung rice. Ngayon, niluto ko na rin tong what is this? Crab. And then, egg and garlic. I'm going to put it over here. Okay. And the carrot. Ayan. So, bali mga katsimbori, lugay-lugayin ko lang yan. Lugay-lugayin ko. Lulutuin ko siya. Ayan. O, diba mga katsimbori? Ayan. Huli kami na naman yung asawa ko nito. Kulit-kulit ko nito. So, that's crab meat. And it look like that. It's so yummy for this. Yan. Tapos, nag-iinit ako kasi lalagyan ko yan siya ng miso syrup with wakame. Ay, papakita ko pala sa inyo mga katsimbori yung kasi wala ditong organic na na wakame soup. Kaya bumibili na lang ako sa Asian store. Ayan, sa Japanese store I mean, ng wakame soup na ganito. Tapos, magbo-boil lang ako ng water. And then, maglalagay lang ako ng katsuo boshi. Yung nila, yung parang Japanese na dashi. Tapos, lalagyan ko lang siya ng miso paste. Yun. So, miso syrup na siya. Ayun.
Papakita ko sa inyo, sandali lang ha, babalik ako. So, nagbabalik na ako mga kachimbo. Ito yung sinasabi ko sa inyo na Japanese miso paste. Pang ano talaga to, pang miso zero. And then, there is two different kinds of dashi sila. Dashi. Ayan. Itong tinatawag nila na dashi. Ito ang katsuo. Ito ang iriko dashi. Yan. Yung dried na ano na fish. Yan. Ginagrind nila yan. Tapos, gagawin nila na dashi. Ito. Lagay nyo yan isa or kalahati lang yan. It depends kung ilang people ang gusto mo lutuin. Pero pag yung pagdalawahan lang kayo, you need to put some. Kung itong maliit lang na to, yan, ilagay mo na yan. Pero yung kanina, yung kayong iriko dashi, kung dalawa lang naman kayo, ganyan, hatiin nyo na lang yan kasi hindi naman, medyo maalat-alat siya yun. So, mga kachimpori, ayan, lulutuin ko na yan kasi malilate na yung asawa ko. It's 10 o'clock now, 10:10. So, pag natapos na to, ano ko kayo, inform ko kayo. This is that. Let's eat mga kachimori. Ayan. With kaki. Ayan, nalaglag siya. Hindi ko alam. Let's eat. What's up? Nagbabalik po ako mga kachimbori. Umalis na pala yung asawa ko. Tapos na siyang kumain. Everything and everything. So mga kachimbori, naghugas po ako ng plato. Maghugas tayo. And habang naghuhugas tayo ng plato is, kwentuhan muna tayo. Ganyan. Hindi ko alam kasi ang tagal-tagal ko kasi mga kachimbori umuwi sa Pilipinas. Hindi ko na talaga alam kung anong nangyayari doon. Umuwi ako ng 2014 kasi namatay yung bunso kong kapatid. Almost 3 months ako doon. Pero wala rin akong kaalam-alam. Kasi, syempre, hindi rin ako nag-iikot-ikot sa mga bahay-bahay, ganyan. So, ang laki talaga ng ano ko. Ang laki talaga ng muscle ko. Ano? Ayan, itaas ko kayo para hindi nyo makita yung muscle ko. Ayan. So, anyway, kasi, yung ano tawag ba doon? Hindi ko na talaga alam kasi nagbago na talaga kahit yung mga pamangkin ko nagsasabi na naman, nagbago na ba talaga? Ang ingay-ingay ng washing machine na nag-washing kasi ako ng damit. Tapos, ang sabi ng mga pamangkin ko doon is, talaga nagbago na talaga kahit sa Iloilo, nagbago na talaga. Taga Iloilo pala po ako. Ayan. Bigay shoutout dyan sa lahat ng mga taga Halawon, Barotac, Nuevo, Iloilo, Philippines. Ayan. Ayan. Diyan ako pinanganak. Ay, hindi. Sa Carles pala ako. Sa Carles, Iloilo City ako pinanganak. So, bigay shoutout sa taga Carles, sa family ko dyan. Mga Bernales family. Ayun. At saka mga Bitita family. Miga shoutout sa inyong lahat. At saka sa ano naman, sa lugar naman ng nanay ko is miga shoutout sa Barotac, Nuevo, Iloilo. Ayan. Miga shoutout po sa inyong lahat dyan. Mga Brito family, Brito, Reyes, Brillantes, what else? Family yan. Brito, Reyes, ano pa, Brillantes family. Ayun. Miga shoutout sa inyong lahat. Ayun. Mahal ko po kayo and miss ko na po kayo and see you on fiesta. Ayan. Mag-fiesta tayo dyan. Yes! Tagal-tagal kong hindi nakapag-fiesta at saka nakapag-New Year dyan sa atin. Christmas. Half of my life. Alam niyo ba yun, mga kasimbori? Huwag niyo na itanong kung ilan ang edad ko. Okay. Yan. Pero, talaga, half of my life ko, hindi na ako nakapunta ng New Year. Kasi, umalis ako ng Pilipinas, I was 23. Ayan. Magto 24 ako. 24. Doon ako nag-birthday ng
nag-25 ako. Yun. So, tagal, di ba? So, kalahati. Hindi nga kalahati. More than kalahati pa ng buhay ko. Hindi ko na talaga alam. Pero ang dami kong na-experience sa Pilipinas bago ako pumunta ng ano. Kasi nag-aaral ako doon. Nakatapos ako ng secretary ng 2 years course na ano lang. Yung vocational lang. Yung 2 years computer. Yeah, secretarial. Yan. Nakagraduate pa ako ng ganyan. Tapos, 2 years pag-graduate ko, 1 year ako nagtambay sa Pilipinas. Ang ginagawa ko, tumutulong ako sa nanay ko na mapunta sa trabaho niya, magpunta ng Palapala, ayan, sa amin sa Baruta. Kasi yung nanay ko is nangungumpra, nangungumpra siya ng ano ba yan sa Tagalog? Nagdidili siya ng mga malalaking hipon, malalaking alimasag, alimango, at saka malalaking isda. Ayan, nagdidilian siya, kumukuha siya ng mga, yung pumupunta doon ng mga nangingisda, dinadala nila sa ano ba yan, sa parang fishing port, parang ano yan, yung tindahan yung ipakilo, yun. Titingnan niya ng nanay ko, yun ang trabaho ng nanay ko, titingnan niya yun, pagkatapos niya tingin, kukunin niya yan, kung makamura siya, kukunin niya, tapos, dadalhin niya yan, pag marami na, mag-aano yan siya ng jeep, magre-rent, ang gagawin niya, dadalhin niya na yan sa mga suki, yun, yung mga malalaking, restaurant sa Iloilo, yung Marina Restaurant, Amigo Terrace Hotel, hindi ko alam kung nandyan pa yung mga yan, yung Marina Restaurant. Dati, halos araw-araw ako sa Marina at Amigo Terrace Hotel ako, at saka nakalimutan ko na yan, sa Gaisano City sa Iloilo, kasi yung, ano ba yan, isa pa yan dyan sa tapat ng Iloilo City, malapit sa UI. Kasi dati, gusto ko dapat aral ng sa UI dyan, yung ano ba yun? Ano ba yun yung military, yung gusto ko papasok ako ng secret kitchen. Kasama ko yung kuya ko dyan sa UI. Kaso lang yung tatay ko ayaw niya. Mag-aasawa lang daw ako. Yung criminology! Yan. Dapat yun talaga ang kukunin kong criminology. Kaso lang, kasi kasama ko yung kuya ko, yung military. Yun. Ngayon, ayaw payagan ng tatay ko kasi gusto niya daw. Baka daw mag-asawa lang naman ako eh. Kaya nag-decide ako na kumuha ako ng computer secretary sa WIT. Ayun. Sa WIT naman ako sa Lapas. Doon ako nag-aral. O, diba? Doon ako nag-aral ng 2 years. Ayan. Diyos ko, mas maalala ko yung mga kalokohan ko doon for 2 years na yun. Ang saya-saya talaga, Diyos ko. Miga-miga shoutout dyan sa mga kaibigan ko dyan sa naging kaklase ko at naging mga mag-best friend ko sa WIT. Ayun. 2 years lang yun mga kachimbori, pero parang God, the best moment I ever had. Yung best memories ko yan when I was in college. Yun. Kasi super saya talaga. At saka doon ko naranasan na, di ba probinsya talaga tayo? Probinsya na nga, nagsipa ako ng probinsya kasi yung Iloilo kasi parang city na yan sa atin eh. Di ba? Kaya, yung mga kaibigan ko, mga kaklase ko, buong kaklase ko talaga yung mga kaklase ko talaga sa 2 years course ko na yun is naging best friend pa. At saka dancer kami. Ang maganda doon kasi dancer talaga kami sa WIT. Yun. Lahat talaga ng mga grupo namin, dancer kami dyan sa WIT. Miga-miga shoutout dyan sa inyo. Kung naalala niyo pa ako po si Chimby. Ayan, naalala niyo pa ako. Mag-comment lang kayo kung sino mga kapasik ko. Yan, na nakaalala sa akin. At saka namimiss ko talaga si Melba Adorable. She's my really best friend when I was in high school. I always sleep in their house in Lapas. Sa Lapas dyan sa may malapit sa may Taytay, Tulay. Yun.
yan sa Lapas. Malapit lang sa ano din, sa WIT. Yan ang naranasan ko talaga mga katimbori sa Iloilo. Pero hindi ko na, pag umuwi ako, hindi ko na talaga alam. Ang malalaman ko lang siguro, maalala ko lang dyan is yung sikat, ano ba yan? Sa San Nicolas, sa likod ng WIT. Kasi dyan ako nag-board for 2 years, boarding house ko dyan. Kasi nandyan yung lola ko, yun. Doon. Pero hindi ako nag-board sa sa apartment ng lola ko. Doon ako nag-board sa tapat ng apartment. Kasi hindi ko siya nakilala nung una eh. Malay ko pa. Kaya doon ako nagpili ng boarding house. Kasi yung may-ari ng boarding house na yun is, kababayan ko, taga Barota. Ayun. So, bali yun na lang. So, ngayon, nag-graduate ako, yun, ang dami ko ng experience. Nag-antay ako ng 1 taon doon, tumutulong sa nanay ko, pumupunta ng Palapala sa Barotac, Nuevo, every morning, 4 o'clock in the morning. Tapos, pag hindi yun na naubos yung ng nanay ko dati, yung paninda niya, inuuwi niya yun, nilalako namin ang kapatid ko namatay, yung gusto namin kapatid. Nilalako ko yun sa mga kapitbahay. Nilalagay ko dyan yung yung mayroon pang, yan ba? Yung dati, yung mayroon kasi yan dati na yung ang tinatawag nila dyan. Yung pag naglinis ka ng bigas, ganyan po. Comment down below kung sino nakakaalam yan. Yung malaki. Ganito kalaki siya mga katsimbori. Tapos pag dati kasi, di ba, bago ka nagsaing, yung bigas, ilalagay mo yan dyan sa, tawag ba dun? Mag-comment kayo mga katsimbori, parang igaganyan mo yan. Tapos, pipilian mo ko ng may bato o wala. Nare-remember ko talaga, Diyos ko. Yan talaga ang buhay ko dati. Tapos, pagkatapos, yung nanay ko naman, pag may order siya sa mga restaurant ng crab meat, ang gagawin niya, bibili siya ng maraming kasag, yun, alimasag sa Tagalog. Yung kasag, yung malaki sa maliit sa alimango, mga katsimbori, yun ang alimasag, yun ang kasag tawag sa amin yun. Ngayon, iuwi niya yan. Babalik siya ng bahay, mga alas 9, or alas 8, or ipapadala niya na lang yan sa tricycle doon sa amin. Ang gagawin namin yan, bandera yun. Bandera, ang lalaki, mga katsimbori. So, bali, ang gagawin niya yan, maghahanap ako ng mga tao dyan, mga kapitbahay namin, na tutulong sa amin na maghimay-himay, tanggalin sa nila, sa shell, yung alimasag na yun. Ang dami-dami talaga, kahit 2 bandera yun. Anong bandera, malaking lagayan? Yun. Kailangan namin yan maubos matapos bago mag-afternoon or bago mag-3 o'clock kasi darating yung nanay ko, mag-3 o'clock yan. Ang gagawin niya is, kukunin niya yan, tapos, ihahatid niya na naman yan doon kung sinong nag-order. Kunyari, yung Marina Restaurant, gustong gumawa ng crab meat, magluto, may order sila ng crab meat. Yun, yung crab meat lang talaga, yung meat lang talaga ng crab. Yun, di ba himayin mo yun? Grabe yun, ang tagal kaya yun. Kasi lang, yung mga kapitbahay namin tumutulong sa amin, kaya binibigyan ng nanay ko ng kahit konting-konti lang na bariya para matapos lang kami. Minsan, binibigyan namin sila ng kasag, yung ganun. Tapos, dadali niya ng nanay ko sa kung saan nag-order sa kanya. Tapos, aalis yung nanay ko, mga katsimbori, sa bahay namin. Hindi na kami nagigising. Never ko nakita yung nanay ko. Never ko natikman ang food ng nanay ko. Yung luto niya, yung tito tsukuri. Ano ba yung tito tsukuri? Nakalimutan ko na, mga katsimbori. Yung, tawag ba dun? Tinatakpan ko itong mga katsimbori pagtapos ko. Hugas yung plato ko, tinatakpan ko siya. Kasi, hindi pa ako nakabili ng parang lagaya ng plato. Ngayon, mga katsimbori, yun ang ginagawa ko dyan. Hanggang sa 1 year ako, one day, may nagpunta na yung kaibigan kong gay, yun, yung best friend ko. Dumating yung yung tiyuhin niya,
Kasi dumating yung second cousin niya yata, galing ng Japan. So, pumunta kami, tapos naghahanap yan siya, mga kachimbori, ng ng talent na dadalhin sa Japan. Dadalhin niya sa Maynila. Kaya nag-recruit siya doon. Ngayon, ito naman ako, si Buangit, hindi nag-decide. Basta nagbigla na lang kunyari ganitong araw ako, kinausap kami. Tapos, pagbalik ko ng bahay kinagabihan, sinabi ko sa nanay ko na pupunta ako ng Maynila. Nang impake na ako, mga kachimpori, bakit, kahit hindi ang nanay papayag at ang tatay ko na pupunta ako ng Maynila. Wala. Ngayon, ang nanay ko, okay lang, pero natatakot siya. Kasi I was only 23, magti-23 ako, nag-24 ako doon eh. Kasi tapos nag-25 ako pagdating ko sa Maynila, sa Japan. Ngayon, ang ginawa ng nanay ko, sabi niya, baka anong nangyari daw sa akin. Sabi ko, walang problema sa akin. Basta nasa promotion lang kami, doon kami mag-i-stay. Hindi kami papakawalan doon hanggat hindi kami napunta ng Japan. Parang ganun. Ayun. Ngayon, ang nangyari, ang tatay ko, hindi ko pinaalam kasi I'm sure hindi niya talaga ako papayagan. Ay! Kinabukasan, kinagabihan, madaling araw, malis ako sa bahay namin, pumunta ako ng bayan, sumama ako dun sa tiyuhin ng kaibigan ko. Ang tatay ko nalaman, sinabi kasi ng nanay ko, kasi hindi makatiis ang nanay ko, baka kung ano mangyari sa akin, sisisihin ng nanay ko. Ayun, ang tatay ko, maraming kaibigan ng mga pulis sa may Iloilo. Ang ginawa niya, di ba hindi ka makakaakyat dati sa barko? Yung dati, hindi ka makakaakyat sa taas kung wala kang kilala. Ay, ang tatay ko talagang aakyat talaga yan, mga kachimburo, ang tatay ko kasi marami yan siyang kaibigan ng mga pulis at saka marami siyang mga kakilalang mga kargador sa Iloilo. Kasi yung tatay ko, mga kachimboris, nagtatrabaho dati nung buhay siya. Nagtatrabaho siya sa Peace Port sa Iloilo. Fishing Port, yan. Diyan siya nagtatrabaho, mga kachimbori. Kaya ang tuwing fiesta sa amin, grabe talaga yung mga bulgan, tulingan, malalaking isda. Grabe talaga yan dyan sa amin, sa bahay namin pag nagfiesta. Kasi yung mga kaibigan niya, mga kachimbori, is almost mga pulis, mga ganyan. Kasi ang tatay ko kasi parang narcom din siya. Ayun. May tattoo siya ng brand nila na narcotic. Parang ganun siya. Saka may frat yung tatay ko na kabrother niya yata basta, ngayon ang nangyari, pero namatay na yung tatay ko, mga kachimpari. Last 2015 na yan. Magkasunod sila ng bunso kong kapatid at ng kuya ko. Ayan. Sabay sila ng 2015. Tapos ngayon, ang nangyari, ayoko nang maalala yung pangit ng buhay ko noon. Tapos ngayon, ang nangyari, mga kachimbori, alam mo, pag fiesta sa amin yan, mga kachimbori, nagugulat ako kasi bata pa ako noon eh. I-rewind ko lang konti. About sa tatay ko. Kasi yung tatay ko kasi dati, mahilig talaga siya magpa-party sa bahay namin. Kahit wala kaming pera, basta pag tuwing birthday namin, kasi magkasabay pa kami niya ng birthday. Tuwing mag-birthday kami, mag-fiesta kami, mag-New Year kami, mayroon siyang paputok. Ay, pag pumunta kayo ng Halawad, Barutak, Noibo, tanongin niyo kung gaano kabarumbado yung tatay ko sa lugar na yun. Grabe. Pag tuwing fiesta, ang dami niyang mga bisita, tapos puro pa mga military. Pag gising ko sa umaga, yung mga baril nila, mga Armalite, kung ano-ano pang mga baril na mga haba, nakahang lang yan dyan sa bahay namin, sa gilid-gilid, nakahang lang yan dyan. Kasi, lasing sila kasi nag-iinuman sila. Maggising ako dyan ng madaling araw, nakikita ko yung mga nakahang dyan ng mga mahaba na mga Armalite, mga ano dyan, kung ano dyan, mga anong pangalan niya ng mga baril na yan. Ngayon, pag fiesta naman, mahilig sa tatay ko magluto ng kambing. Yun. Ay, super talaga. Yung kambing na ano ba yan? Yung kaldereta na kambing. Ay, naku. Yan ang parating tinatanong sa amin ng mga tao kung pag may event doon, pag fiesta. Kung ano daw ang luto ng nanay ko. Kasi ang nanay ko talaga, mahilig talaga magluto ng buko salad. So, yan ang nila, yung trending nilang dalawa. Yung tatay ko sa kalderetang kambing, at saka yung nanay ko is yung talagang buko salad talaga. Pupunta lang yan sila, kakain lang yan sila ng ganung dalawang items na yun. Pag wala. Ngayon, tapos yung tatay ko gano'n na.
Sa fishing port siya nagtatrabaho. Pinaano niya ako, mga kachimbori, binijing niya ako ng barko na, naalala ko, yun yung barkong Super Ferry 8. Ayan, dyan Super Ferry 8. Nasa taas ako, nagtago talaga ako. Pinijing niya ako, akala ko hanggang paging lang. Ha? Inikot niya ako ng inikot talaga. Hinanap niya talaga ako doon. Ang hinanap, umakyat sa taas ng barko. Ayun. Hindi niya alam. Kasi yung lapad ng barko, di ba? O lumabas kasi ako kasi kinuhanan kami ng kwarto ba ng namin, yung nagdala sa amin sa promotion namin. Kinunan kami ng ano ba tawag doon? Kinunan kami ng ng room. Ang ginagawa ko, pinipidging ako ng tatay ko, naririnig ko. Noon naririnig ko na yung paging niya na medyo malapit-lapit na. Sabi ko, nasa taas yata, yan siya ng barko, parang ganon. Lumabas ako, nag-ikot ako doon, pumunta ako doon sa maraming tao na yung walang higa. Wala kang kwarto, yung parang double deck lang nang sa barko ba na yun. Doon ako nagpawali-wali, hindi hinanap talaga niya ako. Hanggang sa umalis na yung barko, hindi niya nahanap ako. Pero pag uwi ko nung galing ako ng Japan, umuwi ako, kwininto niya yun sa akin. Tumang-tuwa talaga ako. Sabi ko, lalay, hindi mo ako paalisin, hindi layasan ko kayo. Sabi ko, gano'n. Yun ang kwento ng buhay ko. Tapos, nag-stay ako ng 1 year sa promotion namin. Nag-PDSP ako. Nagawa ako. Bali, ang ginawa ko, cultural group dancer ang ginawa ko doon nung una kong punta. Yung sumasayaw kami ng mga tinikling, chuchu, parang ganon. Tapos, kailangan namin mag-practice yan, 10 tugtog. Yung half lang ng tugtog na 10 na yan. Tapos, papraktisin namin yan pero una muna, nag-PDSP kami is yung nag-aral kami ng ballet, kasi PDSP nga tawag nila. Kailangan makapasa ka noon kasi pag hindi ka nakapasa doon sa POAA, wala ka. Gumawa ka doon, kasi sa POAA kami nag-perform noon eh. Pag hindi kami nakapasa ng group namin na yun, kasi marami kaming grupo, 8 yata kami 8 kaming grupo. Kailangan makapasa kami sa PDSP na yun. Pero yung PDSP, gagawin muna namin is magbalay-balay muna kami dyan. Pagbali namin, tapos Japanese language, pag hindi ka dyan nakapasa, wala. Hindi ka makapunta ng Japan. Grabe ang hirap namin noon. Pumayat ako ng tudo-tudo talaga. Yung nakita ni Sis Irish, ni Sisi Cole, RR Little Farm sa picture ko doon sa may Facebook ko, sa reels ko, mas payat pa ako doon. Ngayon, ang ginawa namin, ganyan, practice kami ng practice for the whole year yata. Oo, practice kami sa umaga ng sayaw at ng PDSP ng ballet at saka ng English, Japanese, parang Japanese language ngayon. Tapos sa hapon naman, magpa-practice kami ng sayaw. Yun, ng cultural dance na grupo. Ngayon, ang ginawa namin, pumunta na kami ng PDSP, kailangan mag-practice kami ng 10 kasi kung hindi namin alam kung anong tugtog ang bubunutin nila. Kaya sa 10 tugtog na yan, kailangan ma-memorize namin yan. Kasi, pipick up sila ng 3 sayaw, kailangan isayaw namin yun. So, bali, diba? Pero sa awa ni Lord, nakapasa kami. Hanggang sa nakapunta na ako ng Japan, ayan, nag-start na ako na hindi na ako, bumabalik lang ako ng 6 months doon sa Japan. Until 2000, nag-asawa na ako. Ayan. Nag-asawa na ako ng 2000. Ayun. Hindi na, mula noon 2000, pabalik-balik ako every year. Hanggang 2004. Yan. 2000 hanggang 2004, almost nasa Pilipinas ako kasi pabalik-balik ako. Kasi syempre may asawa pa akong hapon dati. Kaya makukuha ko ang gusto kong gawin. Pero nung 2004, from 2004 hanggang 2018, ayun, wala na talaga yung buhay ko. Kayod na ako ng kayod, kahit anong kayod ko, hindi ko maano kasi ang mahal doon ng mga bilihin sa Japan. Kasi mag-isa lang ako, kailangan ko magbayad ng tubig ilaw ko at saka ng apartment ko doon. Ako lang mag-isa. Kaya yung sahod ko doon is almost doon lang nagpupunta sa sarili ko din. Tapos hindi na ako nakapapadala sa Pilipinas nung kagaya ng dating nagpapadala ako nung buhay yung asawa ko, yung ganun. Hindi ko na nagawa yun.
parang nag-stop na ako ng communication sa kanila, parang ganun. Kasi nahiya na ako kasi hindi ko kayang suportahan na sila eh. So sa awa naman ng Lord, nandiyan naman yung ate ko at ng bunso kong kapatid. Sila nagpalit nung rule ko sa buhay ko, sa nanay ko. Kasi ang pangarap ko talaga, matulungan talaga yung nanay ko, kaya lumayas ako papuntang Japan. Kasi yun naman ang pangarap ko eh. Tuwing mag-aaway yung nanay at tatay ko, madaling araw pa lang yan. Nag-aaway na sila nag-aaway na sila dahil sa pera. Papagitna ako niyan, sasabihin ko, huwag kayong mag-aalala pag lumaki ako, punta ako ng Japan. Maghahanap ako doon ng pera para maipadala sa inyo, sabi ko gano'n. Yan, natupad. Natupad talaga yung mga sinasabi ko nung maliit ako na hindi ko alam na. Hindi ko naman sineryoso yun eh. Napupunta ako ng Japan, ganyan. Tapos, naghirap na ako doon sa Japan, di ba? Hindi naghirap, napagod ako sa Japan kasi almost wala na akong time yung kagayang ginagawa ko dito, wala akong time yan. Pag holiday ko, itulog ko na lang kasi pagod talaga yung trabaho ko. Pagod talaga sa Japan. Tsaka wala naman doon talaga. Kasi pag nag-holiday doon, yung mga Pilipina doon, kailangan family first, diba? Linggo lang, yun. Ngayon, until 2018, mabuti na lang may mga kaibigan, may isa ako doon kaibigan na talagang I can lean on her. Yung doon ako natutulog sa bahay niya. Miga shoutout kay Mavic, ayan. Mavic, ayan. Sa kay Sisi Koy Melly, ayan. I love you talaga. I miss you na. Ayun. Ngayon, nagsunod-sunod. Yung ganun talaga forever hanggang 2004, hanggang 2018. Ngayon, 2014, mas lalong nag-worse yun. Nag-worse yung buhay ko doon kasi namatay nga yung bunso kong kapatid. Gusto kong pumunta ng London. Hindi ako makapunta kasi kailangan ko mag-antay. Gusto ko kasing pumunta dito para makita ko yung kapatid ko. Kasi dito siya namatay. Pero nag-suffer muna siya dito ng almost one month dito sa hospital. Yun. Hindi ko na i-continue kung ano pang nangyari doon sa kapatid ko. Pero yun ang nangyari. Tapos hindi ako nakapunta. Ngayon, talagang na-stress out talaga ako. Tapos umuwi ako ng Pilipinas ng 2014, nag 3 months ako doon kasi ako ang tatanggap ng body ng kapatid ko doon. Kasi pag walang nagtanggap doon, matutrouble yung body ng kapatid ko body ng kapatid ko doon sa eroplano, yung ganun, baka matrouble, hindi nila i-discharge. Kasi kailangan lahat ng papilis ng kung sino man. Ang hirap kaya mga katsimburi. Buti na lang, mayroong opisina yung kapatid ko. Ang opisina ang nagbayad ng lahat-lahat noon. At saka, doon? Kaya walang problema kami kasi ang mahal, di ba? From London to Philippines, yung ilalagay yung yung body mo na wala ka ng hininga. So, balik kailangan from here to Philippines, kailangan tatanggapin yan. May tatanggap dyan sa body mo kung anong oras. Kailangan i-exact date mo talaga yan, lahat ng mga information. Kasi once na pag nagkamali doon, matutrouble yung body ng kapatid mo, hindi nila i-discharge. So, ayaw namin yun. Kasi matagal na nga namatay yung kapatid ko eh. Matutrouble pa siya. Tapos, from Philippines to Iloilo naman, airport, kailangan exactly rin yung lahat ng mga papilis doon, yung ganun, para hindi matutrouble yung body ng family mo. Ayun. Tapos ang daming nangyari nung 2014 na yun sa amin buhay pamilya namin. Pero hindi ko na yun baka magiging maalaala ang mangyari dito sa akin at iiyak ako ng iiyak. Ayun. So ganun nangyari. Tapos pagbalik ko nung 2014, hindi ako nagtrabaho doon. 1 taon. Grabe talaga. Kasi November ako umalis. February namatay na yung tatay ko. February namatay yung tatay ko. Pagkatapos ng fiesta sa amin. Tapos, June, July ata, namatay ulit ang kuya ko na military. So parang na-depress talaga ako, mga katsimbol. Hindi talaga ako nagtrabaho. Kasi hindi ako nakauwi noon kasi nga walang pera. Kasi kauwi lang namin ng ate ko, di ba? Yung ate ko hindi rin nakauwi. Yung namatay yung dalawa ko, yung tatay ko at kuya ko. Kasi ang dami nga nangyari sa buhay namin, di ba? Hindi lang pera. Hindi yun sa pera eh. Kasi ang dami talaga mga katsimbol. Kung alam yun ng mga taong
malapit sa akin. Sina Tropang Junjun, si Koy Kalod, si PC, at saka si Miss Lynn, ayan. At saka si Sis Josephine Pofrey. I love you sa inyo talaga. At saka kay Sis RR ko yata nakwento yun sa kanila. Yun, yung mga nangyari sa buhay ko noong 2014-15, yun. Ngayon, hindi ako nagtrabaho doon sa Pilipinas. Tinatawagan ako ng mga kaibigan ko, kinukontak ako ng ate ko, kinukontak ako ng nanay ko. Hindi ko sinasagot for 1 year. Nakahiga lang ako tapos kain. Hindi talaga ako lumalabas ng bahay. Hindi ko alam. Basta na-depress talaga akong pangit pala ma-depress, ano. Ang ginagawa ko kaya nagkaroon ako ng internet sa phone ko. Kasi nang umuwi ako noong 2014, nakita ko si Vice Ganda. Sabi ko parang super funny siya. Kaya mula noon, nung buong taon na yun, siya lang ang pinapanood ko. Inaabangan ko yung tawag ba doon? Yung palabas nila na ganun, yung kasama niya si Bong at saka si Ann Curtis. Baliw na baliw ako sa kanilang dalawa. Doon talaga ako parang naka-recover ako. Ayan. Ngayon, one day, yung kuya ko, na asawa ng ate ko, nag-decide na sabihin sa ate ko na, why don't you contact your sister and tell her to, i-follow up daw yung mga papilis ko, lahat. Kasi gusto nila ako magbakasyon sa US. Kaya nagtuloy yun. 2018, umalis ako, pumunta ako ng Washington DC, doon sa Virginia Beach. Nagbakasyon ako doon. Nag-start doon na parang bumalik yung dati kong sigla, dati kong buhay, na kahit mahirap, tanggap ko. At saka bumalik talaga si Kimby sa buhay niya. Ngayon, pagbalik ko noong 2018, kasi isang buwan lang yata ako doon, o 2 weeks 3 weeks sa Virginia. Pagbalik ko, doon ko na na-meet, doon nag-pump up nag-pump up yung lahat ng mga messages sa notification ko. Hanggang sa nakita ko yung pangalan ng asawa ko. Ayan. Hanggang ngayon, doon na kami nag-meet. 2018, nag-start kami ng say hi, hello, ganyan, sa isang dating apps lang. Doon nag-meet kami ng asawa ko sa dating app. Hanggang sa nag-decide siya sa akin nag-send siya sa akin na kung pwede i-add ko daw siya sa WhatsApp if I have WhatsApp, ganyan. So, doon na nag-start sa WhatsApp yung chuchu namin dalawa. Hanggang sa nag-conversation kami ng October nag-start kami ng conversation sa WhatsApp eh. Ngayon, pag October, November 14 pumunta siya sa Japan for 4 days para lang makilala lang ako. 4 days mga kachimboy. Ayun. Tapos 4 days, pagkatapos ng 4 days, bumalik siya. Ayun. Tapos pagbalik niya, tumawag siya sa akin ulit na sabi siya sa akin, binila niya ako ng friendly ring, yun, nung 4 days na yun. Tapos, nung bumalik siya, nagsabi siya sa akin na, dito na siya, tumawag, nag-uusap na kami. Sabi niya, I find a girl, sabi niya, ganun, na pwede niya daw pakasalan. And magpapakasal daw kami ng February. Oh my goodness. Tapos, itong ate ko, kontrabida talaga, lahat ng mga desisyon namin sa buhay is, kikwento ko kasi sa kanya kung ano desisyon ng Kulot, kung ano sinasabi sa akin ng Kulot. Tapos sasabihin niya yan sa akin na, magpapakasal ka sa tao, hindi mo pa nga siya kilala, bakit hindi ka magsabi sa kanya na pumunta ka doon para malaman niya ng ganito, ganyan. Kaya nag-decide ako, nakausapin siya, ng ganun, na kung pwede, sabi ng ate ko, ganito, bakit pakasalan mo daw ako, hindi pa kita kilala masyado. Sabi niya, gano'n na, kung gusto mo talaga ako, bakit hindi gusto ko makita yung lugar mo, parang ganun. Sabi ng ate ko, kaya nag-decide siya na, sige, follow up mo, papilis mo, punta ka dito, pag-visit ka sa akin. Doon ako nagmasaya. Sabi ko parang okay to, sabi ko ganun. Pero nung mga kachimbori, nung una naming usap sa WhatsApp, never kami nagkita sa personal yung video call. Ang ate ko na naman ang nagsabi sa akin na, sabi niya, hindi mo pa nga kilala, magpapakasal ka na. Sabi niya gano'n. Hindi mo pa nga nakita yan sa WhatsApp. Sabi niya gano'n mukha niya eh.
magsasabi na siya magpapakasal kayo, sabi niya gano'n. Kaya ayan, ang ate ko na naman nagsabi na naman kontrabida na sinabi ko na naman sa kanya na hindi nga kita nakita sa ano. Kasi may iba kasing mga lalaki na can you open your camera, blah, blah. Si Kulot kasi wala. Never talaga siya nagsabi sa akin ng ganyan. Hanggang sa nag-decide ako na sabi ko, can I see you? Sabi ko ganun in the video, sabi ko ganun. Ano lang, wala pa nga 1 minute siguro, 2 second, 3 second lang siguro. Pinakita ko yung mukha ko at nakita ko yung mukha niya. Pinatay ko na kagad kasi nahiya ako noon dati. Oh, yan ang kwento ng buhay namin mga katsimbori ni Kulot. Ayan. Ngayon, ayan, ang plano namin 2020 talaga kami magpakasal. Wala, sa Pilipinas. Hindi natuloy. Siguro yung God's will talaga. God plan talaga. Kasi, pandemic, mga katsimbori. Pumunta ako ng 2019 dito. Alam mo, bumalik ako ng January 26. Alam mo, kasagsagan ng pandemic. Kasagsagan talaga ng pandemic 2019 ng 2020. Ayun. 2019. 2020 ako umuwi ng January 26. Doon nalaman, nakita ko pa pagbalik ko doon, nakita ko pa talaga sa airport ng Osaka na ang daming namimili doon sa Osaka na Dotonbori na ang daming bumibili yung trolley nila na malaki, puno ng must yun mga katsimbori. I'll never forget that thing happened. Tapos doon din nalaman na yung ganun, yung virus na yun is may connect na. Kaya natakot ako noon kasi nasa loob ako ng eroplano, kasama ko mga Chinese, lahat sila talaga, travel talaga kami. Ay, wala problema. Ngayon, mga katsimbori, iyan nang buhay ko. Short ko lang, kaya hanggang ngayon, kinasal kami ng, bumalik ako ulit dito, ilang beses ako bumalik dito until we planned that we can get married, ganyan. Akala ko hindi ko na siya talaga matuluyan kasi nga dahil sa pandemic, di ba, pabalik-balik yung yung lockdown. Hanggang sa 2021, September 17, ayan, nagplano na kami ng ng magpakasal kami ng September. Ayan, September 17. Dito kami kinasal dyan, malapit sa amin lugar sa Islington. Kaya konti lang yung kasi ang sabi, kasi nag-lockdown yun, tapos nagkonting luwag sila dito, kaya nagpunta ako kaagad. Tapos ang sabi ng city office na 8 tao lang ang pwedeng pumasok sa namin, sa hall na yun, yung ganapan ng wedding namin. Kaya yung yung apat yung isang pamilya ng pinsan ko, pumunta sila doon. Tapos 4 sila, di ba? Tapos plus yung dalawang kaibigan ng asawa ko, mag-asawa din. Na sila. Tapos yung photographer at cameraman, 2 lang ang nakapasok. 4 yung video, ang cameraman at video naman. 2 lang ang nakapasok. Inantay kami sa labas doon. Ayun. Tapos ang saya-saya ng wedding namin, kahit konti lang. Malungkot lang ako kasi yung nanay ko wala dito at mga ate ko. Pero, pinapangarap ko pa rin mga katsimbori na ikasal ako sa Pilipinas. Alam niyo yun. Yung talagang, naka-white dress naman ako. Kasi lang, gusto ko talaga mag-walking on the aisle in the church. Kasi yun ang pangarap ng tatay ko na namatay. Kaming 2 magkapatid, hindi kami nakaranas ng ganun. Kaya, sana bago man lang mawala yung nanay namin, gusto kong ipakita sa kanya na, ayan, kinasal ako, walking on the aisle ako with the dress. Kasama siya. Yun, sana, in God's will. So, bali mga katsimbori, yun ang buhay ko nangyayari. Sa buhay ko, ayan. Hindi ko na complete sa inyo kasi ang daming nangyayari sa buhay natin, bawat isa, di ba? So, thank you so much mga katsimbori kasi ang haba-haba na naman ng aking kwento ng buhay ko. Kasi, hindi ko alam kung bakit ako nagkwento sa inyo. Thank you so much. Ayan. Si Tita Au Official is magkasama away sa Yawardo Official.
nag-upload na naman siya. At saka si pare kong lakas ng Rigros, ayan. At saka si Sir, andan din na naman si Kuya, si Kuya Werdo, ayan. At saka si Lilian Watin, ayan. Miga shoutout sa inyong lahat dyan. And saka kay sino ba yun? Kay Din Sabol, at saka kay GCP. Thank you so much, Kuya GCP. Thank you so much talaga. And kay sino ba yan? Kay Jewel Guzman and kay Guapo Ragon. Thank you. Miga shoutout sa inyong lahat. And sa mga bago kong kaibigan sa YT, maraming salamat po. Ayan. And then, nahag yung channel ko. At saka, super thank you talaga ako. Miga special shoutout kay Sir Cold Wind TV. Ayan. Kasi, ginawa niya talaga ako ng intro ko at saka ng outro ko. Ayan. Ayan ang gagamitin ko mamaya-maya. Ayan. So, sana you gonna like it, guys, mga kachimbori, yung mga yung mga kwento ng buhay ko. Ayan. And marami pa akong ikwento sa inyo one day. And kung paano ako nakapunta dito, paano ko pinalo up ang mga papeles ko sa pagpunta ko dito, kung paano ako kumuha ng IELTS ko, yung English learning, something like that. Kailangan mo pa yun, mga kachimbori. At saka, kailangan yung tinatawag nila na IELTS, ganyan. Suppose, merong may A at saka B yun. So, I need to get that one too also when I'm going to extend my visa over here for 2 years and a half again, para maging 5 years ako dito, para makakuha na ako ng ng passport na Yugi passport. So sana abangan yung mga kachimbori yung journey ng buhay ko dito sa Japan. Sa London. Kasi dati ang sinasabi ko dyan, what's up mga kachimbori? Laban Japan. Ngayon hindi ko na masabi yung Laban Japan kasi hindi na ako taga Japan. Taga Laban Yuki na ako. Pero parang hindi bagay yung Laban Yuki. So, ang ginagawa, kasi dati Laban Japan yung mga ginagawa sinasabi ko eh. Pero ngayon, hindi ko na nasasabi, nakakalimutan ko na. And bigyan shoutout nga pala sa kay brother ko Pogi, Raymond Sanusi, kay Dura Yern ko. Thank you so much for always sharing my video, my Duray. Ayan, ingat ka palagi. And thank you kay paring Trivong Arvin Consi din sa pag-share ng mga upload ko, kay paring Yankis Maritis Ganda, kay Trupang Junjun, kay Mads Mian, kay Dudong Liam, kay sino pa? Kay Kabuds TV, at saka kay paring Jerf, thank you talaga, at saka kay Jong Bargaso, thank you so much, and kay Sweet RR Little Farm, si Koy, kay si TC Collection TV channel, Sisi Koy, thank you so much. And kay Sisi Koy Kaluns, I love you. Mayroon ka ng kasagupa sa pagluluto ng tsahang. Nakita ko yun sa anak mo. Ginaya ko siya yung paglagay ng sa baso. Pero hindi ko talaga makaya. Hindi ko talaga siya makaya. Ayun. And Miga shoutout sa Erta's family, sa kapatid ko dyan, sa bunso ko, Prissy Erta, at saka kay Jenny Erta, at saka sa papa namin na si Wilfredo Erta. Mag-ingat kayo lagi dyan lahat. Thank you so much pa. I love you. At kay paring Lakas ng Negros, kay Trip ni Jeric, kay Watin Boys Official, at saka sa asawa niyang si Ma'am Lilian Watin. Ayan. Thank you so much sa inyo. At saka sa mga bago kong nag-hug sa channel natin. Thank you so much. At saka hindi ko makakalimutan si Sis Elvie Moico. I love you, Sis Elvie Moico. At saka kay Sir Renato Aguinaldo, kay Dina Padonya, at saka kay Fishy Mosha. Thank you so much. And kay Frinlan Palomares, mega shoutout. Kay Sir Sinon Peralta, kay Jerome Masonyo, kay sino pa ba? Lahat talaga. Kay sino yan? Hindi ko kayo maisa-isa. Sandali. Maraming salamat. Tingnan ko muna kung sinong nag-ano sa akin, nanood ng mga ng mga video ko nung kahapon. Super thank you talaga ako sa inyo talaga. And mega shoutout kay sino? Kay Handicraft Jana. Ayan. Thank you so much. Mega shoutout to you, Handicraft. At saka kay hindi ko pa makalimutan si Miss Lynn Martorillas. I love you, Miss Lynn. Ayan. Alam mo yun. Ayan. Sana gabayan ako ni Lord para yung sinabi ko sa iyo, magagabayan kita. At saka kay CTC Collection. Ayan. Thank you so much. I love you sa inyo talaga. At saka kay Concentrate
Concentrate Tales. Ayan, thank you so much. Ayan, thank you for always watching my live. Kay Artie Home Kitchen, ayan. Kay Artie Home Kitchen, ayan, thank you so much po. And babalikan po kita mamaya. Maraming salamat sa iyo. At saka kay Gfit Esteban, thank you so much. Miga shout out to sa iyo din. Jenny Alaman, ano yan, ang ganda kasama mo, Prinsesa Host, ganda ng place, ayan. May bago ako mga kaibigan, pero babalikan ko kayo mga katsimbori. At saka kay Sir Renata, I love you, ayan. Kay Sisi Cotina Journal PH, ayan, thank you so much sis, ayan. I hope you always okay. And my cousin Daijot Lakwatsera, ano yan, si Inday Daijot Lakwatsera, ayan. Please pahag sa channel niya, pinsan ko po yan, ayan, from Hong Kong, ayan. At saka kay si TC, thank you so much, I love you, ayan. And kay sino pa? Sino pa ba? Kay Sir Ventoriro TV, at saka kay Paparis TV, thank you so much talaga. At saka kay Sir EP, ayan, thank you so much. Ayan, maraming salamat sa mga sa papanood nyo sa akin. At saka sa bagong kong mga kaibigan din, kay Vision Official, thank you so much. At saka kay Jose Andres Palas Mendez, miga shoutout to you. Muchas gracias amigo. And kay sino pa ba yun? Nakalimutan ko yun. Si Alex Basibas, thank you so much sa Alex Basibas, and then Jima, at Jin MC, ayan, kay Jin MC, at ayan, thank you so much kay SP, kay Sir Epi Sampangka, ayan, thank you so much, ayan, at saka kay Little Techni Engineer, yun. Thank you, miga shout out, bago kong kaibigan. Ayan, maraming salamat po. Ayan, babalikan ko po kayo. Ayan, miga shout out din pala kay Epi. Kanino ba yun? Kay Epi Sampangka, at saka kay Little Techni Engineer. Kay Little Techni Engineer, at saka kay Alec Basibas, and kay Jim MC, ayan. At saka kay Vision Official, thank you so much. At saka kay Jose Andres Palas Mendez, muchas gracias amigo ko. Thank you so much for always there for me. Tralalala. I know you're missing my live. Thank you so much. Soon I'll go. We're going to do live. And kay Gfit Esteban, miga shoutout. At saka kay Daisuke Lakwatsera, she's my cousin. Please support my cousin from Hong Kong. And kay Ventoriro TV, at saka kay Paparis TV. Thank you so much. Miga shoutout sa inyong lahat. At saka kay Miss Lynn Martorilla sa love you. Ayan. Thank you so much talaga. At saka kay sino ba yan? Hay, nako, sana mahalin niyo po ako. Hindi niyo ako pababayaan. Super thank you talaga. And kay sino pa ba? Kay Trip ni Jerry, kay love you. Ayan, thank you so much. At saka sa friend kong si Tina Journal PH from Hong Kong. Please, hug her channel too, please. Thank you so much. Si Tina's Journal PH. Ayan. Yung pangalan ng ano niya. Yung channel niya. Kay Jenny Alaman, thank you so much, Jenny. Ayan. At saka kay RT Home Chicken. Home Chicken. Kay RT Home Kitchen, thank you so much. Ayan, miga shout out to you. And yan lang. Sa hindi ko man nasabi sa inyo. At saka kay Alpha Pawis, may Tomo, thank you so much sa Alpha Pawis. Ayan, thank you so much, may Tomo. At saka kay Vision Official, ayan, thank you so much. Ayan. And thank you so much talaga. And miga shout out, hindi ko talaga makalimutan si miga shout out talaga kay sino ba yan? Kay Cold Wind
at TV. Ayan. Thank you so much paggawa mo sa akin ng intro ko at outro ko. Ayan. Sa mga kachimbori, God bless us all. Happy Thursday, everyone. And good night to all of you. And good morning for me. Mahal ko po kayo. And ito na po ang intro na ginawa ni at saka ng outro ni sino ba yan? Ni Coldwin TV. Thank you so much, sir. Ayan. Maraming salamat talaga. Kahit bago. Sana wag kang magbagong tumulong sa marami pang taong gustong magpagawa sa iyo ng intro at outro. Super thank you talaga ako and super blessed talaga ako na na-meet ko po kayo. Maraming salamat at mag-ingat po kayo diyan sa Paris. Ayan. Thank you. Ayan. And kay Kuya Vision Official, ayan, mag-ingat po tayo dito sa London. Sana po makita kita kasi magkalapit lang po tayo ng bahay. So, bye mga kachimbori! I hope you can watch this vlog until end so that you make me happy. Ayan, thank you so much po. Good night everyone. Please don't forget to like, share, and comments na rin kayo, please. Kung may time kayo, i-share nyo na rin sa community ninyo, please. Thank you. And sa hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na rin po kayo sa channel ko. Sa munting channel ni Chimbori TV. Ayan. Good night, everyone. I love you. And then, bigyan shoutout pala sa asawa ko. Ayan. Kay Kulit-Kulot. Ayan. And bigyan shoutout na rin sa mga ka-office mate niya dyan who watching my vlog. Thank you so much, everyone. I love you guys. Good night, Philippines! I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with me.